Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa Nueva Ecija, San Miguel Leyte, Cavite, Tagkawayan, Quezon, Occidental Mindoro, Zamboanga, Davao, General Trias, Cavite, Lipa, Batangas, North Caloocan, Camarines Norte, Iloilo, Cotabato, Baguio, Las Piñas, Batangas, Pasig City, Zambales, Cavite, at ang ating mga taga-subaybay natin mula sa Ibayong Dagat, sa Hong Kong, sa Pennsylvania, sa Alberta, Canada. Sana'y pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan natin ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa Panginoon at higit na pag-ibig sa kanyang mga pangako. Sa ating paglalakbay sa pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta ka, Pastor Marvin? Mabuti naman at sa biyaya ng Panginoon, tayo ay nagpapatuloy na mag-aral ng kanyang mga salita. Pastor Julius, Pastor Ray, ito ay isang magandang tagpo muli at kasama natin ang mga kaibigan, mga kapatid sa ating pag-aral ng lesson na ito. Nawa sa ating pagtatalakay at pag-aaral nito magbigay sa atin ng pagkaunawa na ang katuwaan sa pag-aaral ng banal na kasulatan ay nagbibigay ito ng kalakasan sa ating pananampalataya. Amen. At siyempre, kasama din natin si Pastor Relino Urbi, ang Sabbath School Personal Ministries ng Southern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta ka, Pastor Ray? Mabuting araw at magandang araw ng masayang oras. pagbati o masayang oras. Okay. Masayang oras, Pastor, sapagkat ang Panginoon Diyos ay patuloy na sumusubaybay sa bawat isa sa atin. Patuloy na iniingatan tayo. Sa taong ito ay nakahanda ang mga pagpapalang inihanda ng Panginoon Diyos para sa atin. Kaya patuloy tayong nag-aaral, mapaibayong ang ating kaalaman sa salita ng ating Panginoon Diyos. Pagpalain ang bawat isa sa inyo. Amen. Ngayon ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ng mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. Tayo ay nasa unang trimestre pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat Pinagkaisa ang Langit at Lupa, si Kristo sa Filipos at Colosas. Tunay na kamanghamanghang ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon, tayo ay maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Kaya't inihikayat kong lahat na ilabas na ninyo ang inyong mga Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay ng mga ginintuang salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa panalangin. Tayo manalangin, O Panginoon Diyos, napakabuti niyo sa amin sapagkat pinagkaloob niyo ang panahon, ang oras na ito upang pag-aralan na naman namin ang iyong mga salita. Sapagkat ang iyong mga salita ay gayon na lamang na nagbabago sa aming buhay at lumalago kami.
sa aming mga katangiang naiukol doon sa katangian ng aming Panginoong Yesus. Nawa po, ang presensya ng Banal na Espiritu ang magministro sa aming buhay. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pangatlong bahagi na ng ating leksyon sa trimestring ito na may pamagat na buhay at kamatayan. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang pangatlong bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Filipos 1:21. Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kaibigan, sa bawat araw ng ating buhay, tayo nahaharap sa dalawang realidad na hindi maiwasan: ang magpatuloy sa mundong ito o humarap sa wakas ng ating paglalakbay. Para sa isang nananampalataya, ang bawat sandali ay pagkakataon upang ipakita ang kahulugan na ang ating buhay sa harap ng Diyos at sa kapwa. Ang ating pananaw sa kamatayan hindi dapat punong-puno ng takot, kundi ng pag-asa, sapagkat ang bawat hakbang na tapat sa Kanya ay may dalang bunga na higit pa sa pansamantalang karanasan. Ngayong oras na ito, sama-sama nating tuklasin kung paanong ating mga desisyon, ang ating mga pananampalataya at ating paraan ng pamumuhay ay nagbibigay saysay sa ating paglalakbay. At kung paanong bawat isa sa atin ay maaring maging ilaw at patunay ng buhay na higit sa kamatayan. So sa ating pag-aaral sa oras na ito, ating tutuklasin ang tatlong mahalagang punto na makakatulong sa ating espiritual na paglalakbay. Ang unang punto ay magnifying Christ in life. Ang pangalawang punto ay meaning of death as sleep. At ang pangatlong punto ay mission through mutual unity. Sa bawat punto, inaasahan natin na hindi lamang natin maunawaan ang mga katotohanan ito, kundi may pamuhay din natin ito sa ating araw-araw na buhay. Ating tingnan ang unang punto, magnifying Christ in life. Pastor Marvin, anong nakita mo na introduction nitong ating mga puntong ito na ating pag-aralan ngayong oras na ito? Maganda itong title ng lesson natin, itong lesson 3. Buhay at kamatayan. Buhay at kamatayan. Ano kaya ang hadikain? What is the objective ni Pablo dito? Bakit sa life and death? Ano ang kalagayan nun? Kasi yung unang outline natin ay magnify. Magnifying Christ in life. Yung salitang magnify, naintindihan ko yan nung bata pa ako eh. Kasi nung araw, alam mo naman sa probinsya, ay yung development ay mabagal. Minsan may nakapagdala ng magnifying glass na Binalalaki. pag igano namin lumalaki, parang bilib ko kasi lumalaki yung object eh, di ba? Yung sa akin, yun yung unang pagkaintindi ko ng magnify. Ang ibig sabihin nun, yung mali na bagay, pinapalaki. Ang ibig sabihin yan, paano natin palakihin ang buhay ni Kristo sa ating buhay. Yun yung magnifying. Now, ngayon, tingnan natin, balikan lang natin yung memory verse. Pwede bang i-quit natin yung magnifying Christ in life at saka yung to live is Christ. Doon sa ating memory verse. Kasi pag titignan natin yung magnifying Christ, ito ay Christ-centered, spirit-filled life, and mission-directed life. Kaya pag titignan po natin yung magnify, ang tanong na una doon, kasi to live is Christ. is Christ. Now, paano natin, subukan natin tanungin, paano
ano ba ang pamamaraan para mabuhay kay Kristo. Nung pumunta kami sa OMF ni Pastor Jules, may binili siyang libro, may binili ako na libro din. Mayroon akong binili doon na ang title lang ay Paul. Then, binabasa ko itong libro na ito. At doon sa experience ni Paul, doon sa Acts 9, sa Gawa 9, doon yung encounter niya kay Jesus Christ. Very passionate siya. Very passionate siya doon sa dati, sa Judaism. Pinipersecute ng Kristiyano. Yun yung kanyang passion. Then at the crossroad, ano nangyari sa kanya? Yung kanyang passion na ibaling sa iba. Na ibaling kay Kristo. Kaya, from persecutor to church planter. Diba? Yun yung buhay ni Pablo. Kaya ngayon, yung kanyang sinasabing to live is Christ. Now, in a practical sense, paano tayo mabuhay ayon kay Kristo? Una, natitignan natin doon, mga kaibigan, ay be rooted in the Word of God. Ngayon, pinopromote natin yung tema natin itong taon na ito, yung grounded in the Bible, focused on the mission. Yeah. Kaya mahalaga yung be rooted, be grounded in the Word of God. Yun yung una doon, to live in Christ. Pangalawa doon, let us have a prayer life. Later on, sa ating pag-aaral, makikita natin yung emphasis ni Paul doon sa panalangin. At hindi lang yon, we need also to obey. Obedience. Kasi to live in Christ. Sasabihin mo, minamahal ko ang Panginoon. Suwail ka naman. Di ba? It's a contradictory yun. Then, ang pangapat doon ay we do service. Maganda nga si Pastor Jules, si Pastor Ray, ito ay under nilang ECS, Adventist Community Services. To live in Christ is to serve. Si Paul, sinasabi niya dito na when we do service, we put others first than ourselves. And at sa kasunod doon ay we share the gospel. Kaya yung emphasis natin, grounded in the Bible, sabi ko kanina, grounded in the Bible, then focused on the mission. That's the part of sharing. Kaya makikita natin, of all this one, bakit naisabi ni Pablo na nag-Ilocano tuloy ako. Bakit nasabi ni Pablo na to live in Christ? Yung kanyang naranasan, the trial, yung trial sa kanyang buhay, yun ang nag-reframe sa kanya na mamuhay kay Kristo. Kaya nga joy yung natin yung joy. Kaya ito rin sa ating mga kaibigan, yung mga suffering sa ating buhay, we need to count that as joy to reframe us para sa ganon mamuhay tayo ayon kay Kristo. Kaya ang emphasis ni Paul, to live is Christ, that is magnifying Christ in the life of the person. Yun ang magandang punto. Kung paano mabuhay si Kristo ay sa iyong buhay, paano si Kristo ay mabubuhay sa iyo ay you magnify. Paano yon, mga kapatid, ay nagdadagan ko yun sa Galatia 2:20 na mayroon siyang sinasabi doon na isang sikreto na para ang bawat isa ay mabuhay kay Kristo. Ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Yun, kumpleto na lahat. Na ang bawat isa sa atin, kung nais nating si Kristo ay mabubuhay sa atin,
at imamagnify natin ang kanyang buhay, ay hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay. Paano yon? Anong gagawin? Lahat ng iyong nais ay tungo doon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Lahat ng iyong gusto, lahat ng iyong plano, lahat ng iyong isip, lahat ng iyong pagkilos, pananalita, ay gaya doon sa katangian at buhay ng ating Panginoong Hesus. So, maging kagaya tayo ng ating Panginoong Hesus. Lagi ang desisyon natin ay salungat. So, kailangan mong mabuhay kay Kristo, kailangan mong lahat ng desisyon mo ay sang-ayon kay Kristo. O ito ba'y sang-ayon kay Kristo ito? Ito ba'y kalooban ni Kristo? Yan yung mga nasa isip ng isang taong nabubuhay kay Kristo, na nagpapakita ng tunay. Ngayon ang problema ito ay ang tanong, paano mo alam na si Kristo ay buhay sa iyo? Paano mo alam na si Kristo ay nabubuhay sa iyo? At saka, paano mo sigurado na ikaw ay na kay Kristo din? Nandyan sa banal na kasulatan, basahin mo, Pastor, sa 1 John 3:24, napakasimple. 1 John 3:24. Ito yung isang bagay na dapat malaman natin kung paano mo alam na si Kristo ay nasa sa iyo at ikaw naman ay na kay Kristo. At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nanatili sa kanya. At siya sa kanya. At dito'y nakikilala natin na siya ay nanatili sa atin sa pamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. Yun, kompleto. Na sa pamagitan ng pagtupad ng kautusan niya, yung kalooban niya, yung nais niya, ay naninigurado ka, tiyak ka, na si Kristo ay buhay sa iyo. Kasi yung salita niya, yung kautusan niya, tinutupad mo, nakikita sa iyo. At yun naman ang isang kasiguruhan na ikaw ay na kay Kristo. Si Kristo ay nasa sa iyo, ikaw naman ay na kay Kristo. So, dual way, na nandyan na siguradong tiyak. Bakit? Yung kalooban ni Kristo ay nasa ating puso, na nagbabago, at sa ating isip na nagbabago, tungo sa Christ-likeness na resulta ng magnifying. Ito yung pagpapalago, yun yung palalakihin yung buhay ni Kristo sa ating buhay, Pastor. Abang tinitingnan ko at pinag-aaralan yung inyong mga sinasabi, kay Pablo nakita ko na ang paghahanap ng kaligayahan ay ang paghahanap sa ating Panginoong Hesukristo. Yun yung kanyang kaligayahan sa kanyang buhay. Kanya siya ay hopeful, meron siyang pag-asa kahit nasa uncertainties, kahit na nung dumarating sa buhay, nandun man siya sa kulungan, siya man ay bibitayin at mamamatay at alam niyang mamamatay, ay meron siyang pag-asa na pinanghahawakan dahil nasa kanya si Kristo. Nasa kanya ang pinagmumulan ng kaligayahan. Pangalawa, nakita ko dito, siya ay kontento sa kanyang buhay dahil nasa kanya si Kristo. So yung talagang paghahanap ng kaligayahan sa kanya ay yung mahanapan niya si Kristo sa kanyang buhay. Siya ang sentro ng kanyang buhay. Kanya sinabi niya, yung sinabi niyo kanina, to live is Christ and to die is gain, dahil nasa kanya na ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit ang dagdag doon bakit isang ganansya o kaya pakinabang yung kamatayan kay Kristo ay kamatayan ni Pablo? Bakit pakinabang? Pag namatay siya ay pakinabang pa. Sabi ni Pastor Robin, isang yung gain yung sa business transaction, di ba? Bakit pakinabang pag mamatay ka? Dahil ang buhay mo na kay Kristo. Yun yung unang rason. Single-minded siya Yung isip niya na kay Kristo Kaya kung namatay siya, pakinabang. Ang pangalawa, dun sa 1 Thessalonians 4:16. Ano yung resulta ng nabubuhay kay Kristo? Na isang pakinabang ito pag namatay ka. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Iyon ang katiyakan, mga kapatid.
Kaya wala siyang pagdududa o wala siyang alinlangan si Pablo na yung kamatayan ay isang pakinabang sa kanya sapagkat una, iisa ang isip niya na si Kristo ay buhay sa kanya, nabubuhay sa kanya. Pangalawa, pakinabang ito, ganansya ito dahil mabibigyan uli siya ng isang panibagong buhay. Bakit? Nabuhay sa kay Kristo eh. Kaya nga sabi diyan ay siya'y namatay kay Kristo. So, lahat ng mga bubuhayin ay yung mga nabuhay kay Kristo. Bakit? Nung sila'y namatay, tinawag na namatay kay Kristo. So, lahat na bubuhayin ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pagdating ay yung mga taong nabuhay kay Kristo. Hindi ka katawaging namatay kay Kristo kung hindi ka muna nabubuhay kay Kristo. Magandang punto yon na ang bawat isa sa atin ay maintindihan para ang bawat isa habang tayo naghihintay ay sikapin natin, mga kapatid, na tayo ay mabuhay kay Kristo kagaya ng San Pablo na isang pakinabang pag tayo namatay. Kaya kung tayo namatay, ay ready tayo for resurrection. Pag hindi tayo namatay at madatnan tayo ng Panginoong Yesus, ay ready tayo for translation ang sinasabi. Kanya maaari natin sabihin na kapag ang tao ay na kay Kristo at kanyang pinalwalhati ang si Kristo sa kanyang buhay, ay siya'y nakahanap ng contentment imbes na insecurity. Siya'y nakahanap ng peace instead of worry. At siya'y nakahanap ng joy instead of fear. Kanya, ano man ang mangyari sa buhay, ay siya'y hopeful na ang Panginoon ay nasa Kanya. Tayo'y dadako na sa pangalawang bahagi ng ating punto, meaning of death as sleep. So ating makikita ngayon dito kung ano ang kahulugan ng kamatayan bilang isang pagtulog lamang, Pastor Marvin. Ituloy natin kanina, Pastor Jules, yung memory text natin. Kanina, to live is Christ. Ngayon ay, to die is gain. Yung salitang gain ay, ito ay profit. Paano maging gain yung kamatayan? Oo. Yun ay pagkawala yun eh. So it should be a loss. Kaya sabi ko, pag nagkakanta ako ng mga necrological service, ang definition na ibinibigay ko doon sa death is an unwelcome visitor. Na ngayon, si Pablo sabi niya, to die is gain. Tingnan natin i-define ni Pablo yung to die is gain dito rin sa Pilipos, doon sa 3 verse 8. 3 verse 8. Higit pa roon ng lahat ng mga bagay ay naari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makikilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya ay tinitiis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Ang ganda yung description ni Pablo, no? Anong sabi yan? Lahat ay kalugihan. Lahat ay basura. Makamit ko lang si Kristo. Isa lang yung goal niya. Si Kristo. Si Kristo. Yun ang goal niya. Kaya pagtitignan natin, si Pablo, kaya nasabi niya na yung kamatayan ay gain. Kasi wala na lang, walang pakinabang na dyan. Basta nandyan si Kristo. Then, kung nandyan si Kristo, anya nga iti maghanap na kung natilo ko ano eh. Wala nang mapapala. Anong mapapala niya? Anong mapapala niya kung naging niya. Then, paano kinonfirm yung gain na yon? Natin na, verse 10. Verse 10 ng chapter 3. Upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Ang ganda nung description ni
Pablo ang una doon, that I may know Him, para makilala ko siya. Sino yung makilala niya? Si Kristo. Si Kristo. Then, pagkatapos niyang makilala, anong mangyayari sa kanya? Ang sabi niyan, that the power of resurrection. Mayroon palang power. Ang kapangyarihan Mayroon palang kapangyarihan ng pagkabuhay na muli. ang pagkabuhay muli. Yung kapangyarihan na yan, dahilan kay Kristo. Nawala lahat kay Pablo, nag-gain niya, nakuha niya si Kristo, kahit mamatay siya, dahil sa power of resurrection, mabubuhay muli. Kaya gain ang sabi niya. Di ba napakaganda? No, naintindihan natin yung theology ni Pablo doon sa death na gain. Wala eh. He lost everything just to have Jesus Christ. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ito yung death as gain ni Pablo. Na dahil nakilala niya si Kristo, dahil kahit siya may mamatay, mayroong power. Kapangyarihan. May kapangyarihan yung resurrection. At hindi lang yon, ang sabi niya, to fellowship of His suffering, being conformed to His death. Kaya, Pastor Julius, Pastor Ray, noong 2005, biniril ako, hinold up kami dahil sa 13th-month salary ng mga pastor. Nung wala pang ATM machine, binaril kami. Then, ako doon ko nakita na yung buhay ko ngayon is a second life. Na I consider that na namatay ako. Wala ka palang wala kang kalaban-laban. Yun lang baon-baon mo. Pag ikaw pala ay mamatay, dapat si Kristo. Amen. Para pag sa ganon, the power of resurrection ay ating makamit. Hindi ang babaunin mo ay yung kayamanan mo, walang silbi yun. Yung position, yung prestige mo, walang silbi yun. Kaya ito yung maliwanag na sinabi ni Pablo, na to die is gain. Dahilan kay Kristo. Nasaksihan naman at nalaman, nakita, nabalitaan ni Pablo na si Kristo ay namatay. Ngunit hindi nagtapos doon, kundi nabuhay. Kaya ganun na lamang yung kanyang kumbinsido siya na ito'y isang pagtulog lamang, pagpapahinga, yung isang kamatayan. Kaya ninanais niyang isa pa dito ay isang ganansya dahil tapos na ang hirap mo pag namatay na. Kasi ang kamatayan, ang alam niya, tinuro niya sa 1 Corinthians 15, na isang pagtulog lamang na darating ang Panginoon Jesus ay bubuhayin ang mga ito na dalhin sa langit na bayan. Kaya ang isa pang anggulo dito, yung isang kamatayan na tinuturo dito ay isang pagtulog na kung ang isang tao ay namatay na, parang siyang natutulog lamang. Bakit? Nakarinig ka ba na ang natutulog ay nagsasalita din? Siguro na naginip, pwede rin yun. Pero pag siya'y tulog-tulog, tulog na tulog talaga, hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanyang kapaligiran. Wala siyang iniisip na iba. Wala. Hindi. Ganun yung isang tao. Kaya halimbawa, kung ikaw ay natulog, wala kang kinalaman sa mga nangyari sa iyong kapaligiran at hindi naman buhay yung iyong isipan kundi tulog, ganun yun, mga kapatid. Kaya pagdating ng panahon, dito tayo lilinlangin ng kaaway, Pastor. Na ito'y propesiya o isang hula na pagdating ng panahon ay darating yung mga spirit-filled na tao na ibang espiritu na ang ginagawa nila ay palalabasin nila yung mga taong nangamatay na na kakausapin mo. Pero ito isang
hula na maraming lilinlangin. Sapagkat ang banal na kasulatan, tinuturo sa atin na ang mga nangamatay ay nagpapahinga, tutulog sa libingan, hindi sila napunta sa langit. Ang tinuturo ng banal na kasulatan, pakibasa pastor sa Psalms o Awit 115 verse 17, kung ano yung itsura, kung ano ang estado, kung ano yung kalagayan ng mga taong nangamatay na natutulog diyan sa Awit libingan. Awit 115 verse 17. Verse 17. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sino mang bumababa sa katahimikan. Oh, you see? So, yung mga taong nangamatay na, mga kapatid, natutulog lamang dyan. Sino yon? Yung mga taong nangamatay kay Kristo, bubuhayin ng ating Panginoong Yesus. Pero, pag sila'y namatay, hindi sila, ang tawag dito? Sumasamba sa Diyos. Hindi sila pumupuri sa Diyos. Hindi sila nanalangin sa Diyos. Kaya, ito'y hindi iniuugnay o tinuturo sa banal na kasulatan na yung mga nangamatay ay ipanalangin natin para sila ay pumunta sa langit. Kundi, nandun sila, tulog sila sa libingan. Kagaya ni Lazaro, na nung namatay si Lazaro, ang ating Panginoong Jesus pumunta roon at sabi niya, lumabas ka. Hindi niya pinababa sa langit dahil doon si Lazaro nandoon sa libingan, wala sa langit nung namatay si Lazaro. Kaya ito isang babala sa atin at aral ng kamatayan ay isang pagtulog at isang pakinabang. One time, Pastor Jules, Pastor Ray, na pagpupunta ko sa SM, na Ma'am Paul, ang hinahanap ko yun ay yung book sale. Yung mga libro ba na ibabasura. Pero pag may maganda, tinitingnan ko, ay binibili ko. One time, nung nagtitingin ako ng libro, meron, very catchy yung title. Yung title ng libro ay, When the Life is Over, All Will Come to a Box. Yun yung title. When the life is over, sabi niya, all will come into a box. Nung kinuha ko yung siguro 80 lang. So, nung binabasa ko, yung kanyang illustration ay yung Monopoly. Di ba yung Monopoly, di ba? Yung laro. Yung laro ng Monopoly. Di ba pag na-monopolize mo lahat, nakuha mo na yung mga title, bahay, di ba? Yung laro yun. So, pag na-monopolize mo na, yung mga kalaban mo, bankrupt na sila lahat. Sa'yo lahat yon. Yun ang kaya sabi niya, when the life is over, all will come to the box. Pagkatapos ng game, Doon lahat. kinuha niya, ilalagay mo dun sa lalagyan. Wala Sa lalagyan. O, di tapos ang game. No. Nung gano'n ang buhay. When the game of life is over. Ito yung buhay natin ngayon, di ba? When the life of game is over, saan tayo pupunta? Kabaong. Sa kabaong. Sa box. Kaya, box. Pero ang kwan doon, sabi mo pa kanina, Pastor Ray, na siguruduhin natin na when the life of the game is over, napupunta tayo doon sa box. Sama natin si Kristo. Baon-baon natin yung assurance that we will be resurrected again. Noong unang siglo, kasi Pastor Marvin at Pastor Ray, ang grim adversary ng bawat isa ay yung kamatayan. Ito yung kinakatakutan ng bawat isa sa kanila. Ngunit nung namatay ang ating Panginoong Hesukristo, na bago yung pananaw. Kanya't ito yung pinapamahagi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos at Colosas na sinasabi dito na sa verse 11, yung binasa kanina karugtong na pinabasa ni Pastor Marvin, chapter 10, na makilala niya si Kristo at ang kapangyarihan ng pagkabuhay. Verse 11 sabi niya, upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Ito yung sinasabi ng Apostol Pablo na anumang paraan, kailangan kong makamit yung buhay, kapangyarihan ng buhay mula sa kamatayan. Dahil naniniwala siya na
kapag kasama niya si Kristo, kahit siya ay darating sa kamatayan, siya ay mabubuhay muli. Kanya, ang RIP kay Apostol Pablo ay hindi rest in peace, kundi resurrection is possible. Maaring mangyaring pagkabuhay na muli sa kanya dahil sa pananampalataya niya sa ating Panginoong Hesukristo. Pastor, pag may mga nangamatay, lagi-lagi nating nakikita doon na see you in the resurrection morning. Sino ang sinasabihan? Yung mga buhay o yung namatay? Kung Yung si yung namatay. Yung namatay. Oh, alam ba yon? Hindi. Kaya ang sinasabi sa atin ay, ang ating iglesia ay, papalitan natin yon. See Him in the resurrection morning. Sapagkat hindi na natin sinasabihan yung patay, hindi na niya alam, hindi niya nakita, kundi tayong mga nabubuhay ay nawa ang Panginoon Diyos sa kanyang biyaya ay yung namatay na yon na nagpapahinga sa libingan ay makikita natin sa pagdating ng ating Panginoong Jesus na ibigay ang buhay. Kaya see Him, magkikita tayo uli Kaya, pagdating ng araw. kaya ang challenge, itong Natin pagpagmasdan natin yung verse 21, 121, yung if we read by the lens, may challenge. Ano yung challenge? Yung maganda eh. Let's emphasize this again. Ang sabi niya, for me. To live. Sino yung me doon? Si Pablo. Si Pablo. Pablo. For me. And pwede niyang sabihin, for you. Yun ang challenge eh. Ano yung challenge? Gusto ba natin na mabuhay muli? Ang challenge niya doon is, if you want to be resurrected again, yun yung kanyang sinasabi. Yun ang hamon niya sa taga Pilipos. Kung gusto nyong mabuhay muli, habang kayo nabubuhay ngayon, sinasabi ni Pablo, dapat mabuhay kayo ayon kay Kristo. Amen. Yun ang challenge. Hindi lang nung panahon ng Pilipos. Kahit ngayon na if we want to attend that pag-asa, yung hope na yun, if we want to attend that hope, yung challenge is still, the challenge is the same. We need to live in Christ. Ito yung isa pa yung nakikita kong konsepto, di ba? Itong first chapter, punong-puno ng salitang 5 beses o 6 na beses si San Pablo na tungkol sa Ebanghelyo. Ito na yung pinakabuod ng Ebanghelyo na sinasabi niya. Ito yung pinakamataas. Sabi nga sa mga Tagalog sa Batangas, ito na yung singkad. Napakalalim yun, sabi ko. Ano yung singkad? Sabi ko, to the highest. So, ito yung singkad sa mensahe ni San Pablo dito sa chapter na ito. Na pagkatapos lahat ng Ebanghelyo, ang pinakamensahe niya sa Ebanghelyo ay verse 21 na ang buhay ko ay kay Kristo at ang mamatay ay isang pakinabang. Sabi niya. Napakaganda yung ating pag-aaral, mga minamahal. Nag-umpisa tayo doon sa kung paano natin i-magnify ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay. At pagkatapos nakita natin yung kahalagahan at yung kung anong ibig sabihin ng kamatayan na bilang isang pagtulog. Ngayon, anong relasyon ng mga ito doon sa pangatlong punto natin na mission through mutual unity? Anong relasyon nito doon sa ating pinapag-aralan na una at pangalawang punto? Yan ang maganda, Pastor Julius eh. Kasi pag namatay ka na, unahin ko muna yung kamatayan. Pag namatay ka na, period. Wala ka nang alam. Pag namatay na eh. Kaya, paano natin i-bridge itong dalawang ito? Kasi yung pangatlong outline po natin ay mission through mutual unity. While living, we need to do the mission. Bakit? Pag tayo buhay na, mayroon ka bang babay burus na diyan sa Campo Santo? Pagpatay na.
pagpatay na. Wala kang Bible study doon sa kampusan to. Kaya habang buhay pa, Gagawin mo na yung gagawin mo na yung Bible study kasi minsan ang nangyayari ay magpapakatino na ako pag matanda na ako. Now, ano ba yung sinasabing mission through Mutual. unity? Now, tingnan muna natin yung salitang unity. Ito bang sabi doon sa Filipos 1:27? ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita, wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Ang ganda yung description ni Pablo eh. Ang sabi dito, lalo na yung unang phrase, di ba? Yung unang phrase ay, only let your conduct be worthy of the gospel of Christ. Yung salita bang only? Wala nang iba. Wala nang iba. No, parang mahirap ito. Di ba? Wala nang iba. Wala nang iba. Oh. Only, sabi niya, only your conduct be worthy of the gospel of Christ. Kinakailangan, sabi niya, yung lang pag-ugali mo, jay kababalin mo, Yun lang. yun lang, Wala na. dapat synchronize doon sa gospel. Yun yung kanya eh, yun yung unity para then pagkatapos niyan, ang sabi pa doon na yan I may hear of your affairs. Para marinig ko. Ano ba yung marinig ko? Good news ba or bad news? Balitaan ko. Mabalitaan ko. Kunyari tayong mga pastor, di ba? Minsan, pag yung mga tayo ang naging instrument doon sa conversion, kasi ang conversion sa Holy Spirit. Pero pag tayo ay naging kasangkapan ng isang tao sa conversion, then later on, malalaman natin na sila ay umalis sa pananampalataya. Di ba? Yung pagdating sa yon, bad news yon. Kaya sabi ni Pablo dito, I may hear of your affairs that you stand fast in. Spirit. One spirit. Ano pa? May isang isipan. One mind. Magkasamang nagsisikap para sa One in pananampalataya ng Ebanghelyo. Nagsisikap. Ang sabi doon, sa pananampalataya ng Ebanghelyo, one mind, one spirit, together. Yun yung unity. Then, anong nangyari? Together for the faith of the gospel. Minsan, itong Bible na ito, Pastor Julius, Pastor Ray, mga kaibigan, minsan yung Bible na itong hawak-hawak natin na ganito, minsan mahirap basahin. Lalo na pag pinabasa sa iyo ang Daniel at saka Revelation, parang kakamot ka sa ulo eh. Kamot ka sa ulo. Pero pag itong Bible na ito ay nababasa sa buhay ng isang mananampalataya, then the mutual unity ay mangyayari yan. Then the mission will be fulfilled. Kaya yun yung sabi ni Pablo. Isa lang. Anong isa lang? Only pala ang gamit. Wala nang iba. Yun lang. Only. Only yung pamumuhay Yung lamang pamumuhay ninyo dapat naaangkop na ayon doon sa Ebanghelyo. Ito yung kailangan ng iglesia ng Pilipos at Colosas na mensahe ni San Pablo sa bawat isa sa kanila. Ganon din sa atin na yung pagmimisyon para uunlad yung pag-iibanghelyo na sinasabi na binabasa sa atin ni Pastor Marvin na pananampalataya sa pag-unlad ng ibanghelyo ay yung pagkakaisa. Alam niyo mga kapatid, wala nang ibang gagawin, layunin na sirain ang iglesia
kundi iyan pagkakaisa ni Satanas. Kailangan niyang sirain yung ating pagkakaisa. Kaya mapansin nyo, kung tayo ay mayroong plano sa iglesia na isang gawain, kadalasan may mga kumukontra dyan. May mga mahirap, may mga wala tayong budget, may mga kung ano-anong mga problema na dumadaan sa atin. Kaya minsan, humihinto na tayo, nawawala na tayo ng lakas o sigla dahil sa mga ganung mga bagay. Pero kung nagpapakita tayo ng tuluyang pagkakaisa, pagkakaunawaan, yung sinabi ay single-mindedness yun eh. Yung single-minded, yung isa lang. Kung ang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng iisang isipan na itaguyod ang gawain, dahil mananampalataya tayo, binigyan tayo ng Panginoon Diyos ng kaloob, iyan ay mangyayari na ang bawat isa ay makikilahok. Ang sabi niya dito sa, maganda rin yung sinabi niya dito sa united in love and mindset. Dito sa Filipos 2, 1 at 2, may sinasabi dito. Verse 2, Pastor, sabi niya. Filipos 2:2. 2:2. Ay lubusin ninyong aking tuwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip. Yun. Magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Wow. So kung yung mga kapatid, tayo, ay yun yung direction natin. Iisa ang ating layunin, iisa ang ating pupuntahan, iisa ang ating, ang resulta ng ating gawain. Na kung yan ay tinatahak natin, yan ay ginagawa natin, ay mangyayaring ito'y isang pagpapala sa ating Panginoon Diyos. Yan ay isang warfare. Yan yung isang gamit, instrumento para tayo ay magwagi sa buhay na ito, sa napakadaming mga pagsubok sa buhay. Kung tayo nagkakaisa na itaguyod ang gawain ng Panginoon Diyos, maranasan pa natin yan yung kasiyahan, Pastor. Itong nakikita ko sa talatang 27 hanggang 30, ito pala yung challenge, yung hamon ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Yung tema na pinag-uusapan na buhay at kamatayan, na pagkatapos na ating na-magnify ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, at kahit tayo tutungo sa kamatayan ay may pag-asa ng buhay na pagkabuhay na maguli. At ito'y mangyayari lamang kung itong pagkakaisa na ito ay makikita. Una, among themselves, sa kanila mismo na sila'y nagkakaisa. Ito yung patunay na si Kristo'y nasa kanila. At pangalawa, before others. So, doon sa kanilang una at sa ibang mga tao, dapat kakitaan yung pagkakaisa. Dahil kung ang iglesia ay walang pagkakaisa, ay talagang wala si Kristo sa kanila. At hindi ito nagbibigay ng magandang larawan ng buhay ni Kristo sa kanilang buhay. Kanya napakahalaga. At nakita ko rito yung salita na ginamit na sinasabi na sisikapin, magsikap para sa pananampalataya. Ito yung nakita kong ito na salita ay, ito pala ay termino sa athlete. Kagaya na ni Apostol Pablo na sinasabi, I have fought a good fight of faith. Ito yung challenge niya sa kanila na gayahin nila si Apostol Pablo na kung paano siya namuhay na kahit pa yung kanyang buhay ay dumating ang panganib, ay hindi siya natatakot. Dumating ang kanyang pagkabilanggo, hindi siya natatakot. At kahit darating ang kamatayan, hindi siya natatakot dahil he strive, nagsikap siya na makamit niyang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. Kaya yung ating resulta ng pagkakaisa sa iglesia ay yung sinasabi nung una pa, yung kagaalakan, yung joy. Joy is the result, yung unity, yung pagkakaisa sa iglesia. Mararanasan natin yan. Mangyayari lang yan kung tayo ay nagkakaisa. Kaya nga yung joy, lagi nating sinasabi, yung J-O-Y, joy,
Jesus first, others next, you the last. Kung yun ay nangyayari sa ating iglesia, sa mga kapatiran, lahat ng mga sumusubaybay na nangyayari yan sa Sabbath School class, sa care group, sa buong iglesia, mga kapatid, ay natatamo natin yan, yung kaligayahan, na yan ay nagpupuri sa ating kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Yung Pastor. awit, Pastor Ray, joy in the castle of my heart when the king is in residence there. So, merong kagalakan kung ang hari, ang ating Panginoong Hesus ay siyang nabubuhay sa atin, na siyang nakikita ng iba. Ito yung misyon na ipapakita natin, yung misyon na ang Panginoong Hesus ay nasa atin. Kaya tandaan natin, Pastor Joris, Pastor Ray, na ito, si Pablo, ay in the midst of suffering. Kasi nandun siya sa kulungan. Diba? Yung freedom niya ay limited. Oo. Kaya, ang sabi ni Pablo, doon sa 3:10, binasa na natin kanina ito yung sinabi na, fellowship Makilala. of his suffering. Kinakailangan pa rin yun Makikasama na sa in the midst, kahirapan. in the midst of our suffering, we can still pursue the mission. Kasi minsan, ang nangyayari, para bang pa yung isang tao ay dumaan sa mga karanasan sa buhay, para bang yung mission ay nagbibigay sa kanya ng discouragement. Hindi sana yon. Si Pablo, sinasabi niya dito na in the midst, even in the midst of our suffering, we can do mission if we are united. Amen. Parang sinasabi niya doon sa taga Pilipos, mga kapatid, nandito ako, nasa kulungan ako, naandyan kayo. Pwede ba na we work together, magkaisa tayo? I can preach here, you can preach there, para sa ganon ay ating maganap ang mission ng Panginoon. Diba? Napakaganda. Kaya ganon din sa mga kapatid, mga kaibigan, na kinakailangan din na yung mission ng Panginoon ay palaganapin siya. Na mas magandang tignan na yung church ay nagkakaisa para mas maganda yung pag-witness. Oh. Pero the moment na yung church ay disunited, Hindi makapagsaksi. hindi siya makapagsaksi. Kaya ang challenge ni Pablo ay kinakailangan na magkaroon tayo ng mutual unity para maganap natin yung trabaho ng ating Panginoon. Yung sinasabi ni Pastor Marvin ay isang kataga sa akin eh. In the midst of suffering, we must be united to do the mission so that joy will come out. Na ito'y kapurihan sa ating Panginoon Diyos. Kaya isang hamon sa atin, mga kapatid. Maraming salamat. Okay, napakaganda po ang ating pag-aaral at talakayan sa atin pong tema na pinag-uusapang buhay at kamatayan. Kanya sa ating pagtatapos, sa ating pag-aaral, ating nakita malinaw na ang pamumuhay at paghahanda para sa kamatayan ay para kay Kristo, ay hindi ito biro lamang. Ang bawat araw ay pagkakataon upang lumago tayo kay Kristo sa ating buhay. Isang buhay na nakatuon sa misyon, handang magsakripisyo at maging tapat hanggang sa huling sandali. Dahil ang kamatayan, bagamat hindi maiwasan, ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan sapagkat ito'y sandaling pahinga lamang hanggang sa muling pagbabalik ng ating tagapagligtas. At higit sa lahat, ang ating misyon ay mas epektibo kapag tayo'y nagkakaisa, matatag, walang takot, at magkakapit-bisig sa espiritual na pakikibaka. Kaibigan, huwag lamang tayong maging tagapagmasid sa buhay at pananampalataya.
maging buhay na patutuo ni Kristo sa atin araw-araw. Harapin na natin ang bawat hamon ng may tapang at pananampalataya at magkaisa tayo sa pagtupad ng kanyang gawain. Simulan natin ngayon. Ang mundo ay naghihintay sa ating pagkilos at sakripisyo para sa Kanya. Maraming salamat puli sa ating mga panahuin na si Pastor Marvin Diaz at Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating pag-aaral ngayong oras na ito. Ngayon din kami po pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral na ating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makinig ng isang tanging bilang, pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Agos ng tubig sa batis ay lumalagaslas sa tabi ng bato, ito'y humahampas. Batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang nabubuhay, marami rin namamatay. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nanggaling, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo ang pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Ang buhay ng mga tao dito sa mundo ay tulad ng isang batis, umaagos ng kay bilis. Mahirap man kung iisipin, ngunit kung itagubilin, batis man sa agos mo ay may tuwang mamamasdan. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nanggaling, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo ang pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Agos ng batis sa buhay ng tao, tumatakbo sabay nito sa dagat na wagas ang tungo. Buhay natin sa Diyos nanggaling, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo ang pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Gamitin mo ang pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Dakilang Diyos, maray pong salamat sa napakayabong na pag-aaral na ibinigay niyo po sa amin. Na kinakailangan habang kami nabubuhay, mabuhay kami kay Kristo. At pag po kami namatay, ito ay ganansya. Panginoon, ito sana ang
aming tanging pag-asa Yes. na mamuhay kami na kasama namin ang aming Panginoong Hesus. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Kaibigan, huwag po ninyong kalimutang muli na tayo magsama-sama sa susunod na edisyon ng Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.